Habang ang mga pinakamalaking kumpanya sa mundo ay nakikipagkarera upang malampasan ang isa't isa, habang ang bawat tatak ay gumagawa ng kulay at umiiyak sa media tungkol sa susunod nitong paglulunsad ng EV. Nagkaroon ng malalim na katahimikan sa mga lab ng Hyundai. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may namumuo na hindi alam ng mundo. Sa likod ng mga saradong pinto, ang isang maliit na bilang ng mga inhinyero ay gumagawa ng isang teknolohiya na hindi lamang magpapabago sa kapalaran ng Hyundai. Ngunit mayayanig ang mga pundasyon ng buong mundo ng EV. Walang mga press release, walang leaks, isang misteryosong katahimikan lamang. At sa likod ng katahimikan na iyon, may isang bomba. At ngayon ay dumating na ang sandaling iyon. Ang solid-state na baterya na nilikha ng Hyundai ay hindi lamang isang technological na pag-upgrade. Ay isang power shift. Napakalakas ng bateryang ito na ang mga lithium-ion na baterya ngayon ay magmumukhang mga lumang libro sa harap nito. Ito ay kapangyarihan. Ito ay kaligtasan. Ang bilis mag-charge. Ang lahat ay umabot sa antas na iniisip lamang ng ibang mga kumpanya. Pagkatapos ng pagbabagong ito, ang mundo ng EV ay hindi magiging katulad ng dati hanggang ngayon. Kaya humanda ka dahil kung ano ang makikita ngayon ay magugulat sa iyo. Isulong natin ang video. Ngunit bago iyon, mag-subscribe sa channel upang ang bawat balita ng revolusyong ito ng teknolohiya ay unang makarating sa iyo. Bago natin malaman ang tungkol sa teknolohiyang ito ng Hyundai na nagbabago ng laro, dumaan tayo sa kaunting kasaysayan. Ang Hyundai ay hindi nagsimula bilang isang napakalaking kumpanya. Noong taong 1967, nang sinimulan ito ng isang lalaking nagngangalang Chung Ju-young sa South Korea. Sa una, ang trabaho ni Hyundai ay hindi gumawa ng mga sasakyan. Nagtrabaho lang sila sa maliliit na construction at engineering projects. Pero naisip nila, bakit hindi gumawa ng sarili nating sasakyan? At ayun na nga, dito nagsimula ang paglalakbay. Noong 1975, inilunsad ng Hyundai ang unang kotse nito, ang Hyundai Pony. Ang kotse na ito ay maaring hindi masyadong espesyal sa hitsura, ngunit ang mga tao ay nakakuha ng isang abot-kaya at maaasahang kotse. Ito ang unti-unting nagpasulong sa Hyundai. Pagkatapos ay hindi na lumingon ang kumpanya. Noong 1990s, pumasok ang Hyundai sa pandaigdigang merkado, America, Europe, India. Nagsimula itong umabot kahit saan. At sa bawat oras, ang kanilang layunin ay pareho upang magbigay ng isang magandang kotse sa isang mababang presyo. Unti-unti, gumawa sila ng napakalaking pagpapabuti sa kanilang disenyo, teknolohiya, at pagganap. Ang Hyundai ngayon ay hindi lamang isang murang kotse, ngunit naging isang nakaistilong, technological, at premium na tatak. At ngayon na ang mundo ay tumatakbo patungo sa mga dekuryenteng sasakyan, ang Hyundai ay hindi nalalayo. Sa mga bagay tulad ng serye ng ionic at mga solid-state na baterya, nangunguna ito sa karera para sa hinaharap ng EV. Isipin, ang isang dating simpleng kumpanya ay nakikipagkumpetensya na ngayon sa mga higante tulad ng Tesla. At ito ay simula pa lamang. Ang pagbabago ng solid-state na baterya ng Hyundai, habang ang buong mundo ay nagkakamali na manatili sa parehong lumang formula para sa mga baterya. Tahimik na gumagawa ang Hyundai sa isang teknolohiya na ngayon ay muling tukuyin ang hinaharap. Ngayon, ang karera para sa mga dekuryenteng sasakyan ay nangangailangan ng matalinong pagbabago, hindi lamang bilis. At ginagawang katotohanan ng Hyundai ang ideyang ito. Ang kanilang bagong solid-state EV Dream na baterya ay hindi lamang isang pag-upgrade. Ito ay narito upang ganap na baguhin ang laro na umiikot sa mga baterya ng lithium-ion hanggang ngayon. Habang ang mga lumang baterya ay limitado sa saklaw, kaligtasan, at paying charge, ang bagong teknolohiya ng Hyundai ay lumalabag sa lahat ng mga limitasyong iyon. Ang pinakamalaking lakas nito, ang density ng enerhiya. Ang kakayahang mag-imbak ng mas maraming enerhiya sa mas kaunting espasyo. Nangangahulugan ito na ang mga EV ay maaari na ngayong maglakbay ng mas mahaba sa isang single. And pagdating sa range, ito ang pinakamalaking takot na pumipigil pa rin sa maraming tao na bumili ng EV. Ngunit ang bateryang ito mula sa Hyundai ay maaring wakasan ang takot na iyon magpakailanman. Hanggang sa 50% higit pang saklaw.
Ibig sabihin ay wala ng tension sa madalas na pag-charge. Ang pinakakahangahangang tampok ng bateryang ito ay ang bilis ng pag-charge nito na napakabilis ng kidlat. Habang ang mga baterya ng lithium-ion ngayon ay tumatagal ng ilang oras upang mag-charge, ang bagong baterya ng Hyundai ay handa na sa loob lamang ng ilang minuto. Isipin, sa oras na aabutin mo upang matapos ang iyong kape, ang iyong sasakyan ay handa nang umalis. Ito ay hindi lamang isang pagbabago sa teknolohiya, ito ay isang pagbabago sa pamumuhay. Wala nang mahabang linya, wala nang charging wait, isang mabilis na biyahe lang. Hindi lamang ito, ang bateryang ito ay nangunguna rin sa kaligtasan. Ang mga bateryang lithium-ion ay maaring mag-overheat at may sunog. Ngunit ang mga solid-state na baterya ay nag-aalis ng mapanganib na likido at gumagamit ng solid at hindi nasusunog na electrolyte. Na nangangahulugan ito na ang panganib ng pagsabog o pagkasunog ay halos maalis. Kasama nito, ang isa pang magandang bagay ay ang mahabang buhay nito. Ang mga solid-state na baterya ay maaring tumakbo ng maraming taon nang hindi nawawala ang kanilang kapasidad. Kaya hindi mo kailangang palitan ang baterya ng paulit-ulit. At isa pang mahalagang punto mula sa aking panig, ang mga bateryang ito ay nagbibigay ng mahusay na pagganap kahit nasa mababang temperatura, kung saan ang iba pang mga baterya ay madalas na nabigo. Nangangahulugan ito na mainit man o malamig. Mananatiling maaasahan ang iyong EV sa lahat ng lagay ng panahon. Ano nga ba ang solid-state na baterya at bakit ito tinatawag na silent revolution ng electric world? Sa simpleng salita, ang mga solid-state na baterya ay ang mga susunod na generasyong baterya na walang likido o malagel na electrolyte tulad ng mga traditional na baterya. Sa halip, mayroon itong solidong substance, ibig sabihin, solid electrolyte. Nagpapabuti sa pagganap, kaligtasan, at tibay ng manifold ng baterya. Ang bawat baterya ay may tatlong mahahalagang bahagi, anode, cathode, at electrolyte. Ang paggalaw ng mga ion, ibig sabihin, mga particle ng enerhiya, sa pagitan ng anode at cathode ay sa pamamagitan ng electrolyte. Ngunit habang ang landas na ito ay likido sa mga baterya ng lithium-ion, say solid state, ang landas na ito ay sakop sa pamamagitan ng isang solidong medium na hindi lamang mas ligtas, ngunit mas mabilis, matatag, at hindi gaanong peligroso. Ang mga panganib tulad ng pagtagas, sobrang pag-init, at sunog ay karaniwan na sa mga baterya sa ngayon, ngunit ang mga solid-state na baterya ay direktang nag-aalis ng panganib na ito dahil walang nasusunog na likido sa mga ito. Bukod pa rito, ang mga bateryang ito ay maaring gumana sa mas mataas na boltahe at densidad ng enerhiya, na ginagawang mas malakas ang mga ito kahit nasa mas maliit na sukat. Isa pang kalamangan, ang mga bateryang ito ay tumatagal ng mas kaunting espasyo ngunit naghahatid ng mas maraming enerhiya. Ibig sabihin, ang iyong device o sasakyan ay nakakakuha ng mas maraming charge sa mas kaunting oras at mas mahabang hanay. Habang ang teknolohiyang ito ay maaaring nasa pag-unlad ngayon, ang katotohanan ay ang araw na ito ay ganap na magagamit sa merkado. Ang lumang kasaysayan ng mga baterya ay magtatapos at isang bagong panahon ay magsisimula. Ebolusyon ng teknolohiya ng baterya. Ang kwento ng baterya ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay kwento ng determination at paglalakbay ng tao upang makuha ang enerhiya. Simula noong una nating naisipang kumuha ng kuryente, malayo na ang narating ng teknolohiya ng baterya. Minsan ay nakakita lang tayo ng kuryente sa mga kidlat o mga bagyo, ngunit dumating ang punto ng pagbabago nang magsimulang mag-isip ang mga tao. Maaari ba itong dalhin kasama natin? Dito na noong 1800, ang Italyano na siyentipiko na si Alessandro Volta ay lumikha ng isang kamanghamanghang bagay, ang voltaic pile. Gawa sa mga disk ng tanso at zinc at mga piraso ng tela na ibinabad sa tubig alat. Ito ang unang tunay na baterya na nakakuha ng kuryente sa mga kamay ng tao sa unang pagkakataon. Bagamat hindi ito nagtagal, binuksan nito ang isang pinto. Lumikha ito ng kaguluhan sa mundo ng agham. Ang mga siyentipiko tulad ni Humphrey Davy, John Frederick Daniel, ay nagsikap na gawing mas malakas, mas matibay, at matatag. Noong 1836,
ang Daniell cell, na gawa sa sulfuric acid at zinc, ang unang nakapaghatid ng patuloy na agos. Ngunit ang tunay na revolution ay dumating noong 1866 nang si Georges Leclanche ng France ay lumikha ng dry cell battery, isang baterya na gumamit ng paste sa halip na likido. Ito ang unang nabubulsang baterya para sa karaniwang tao. Ang bateryang ito ay nagbigay sa amin ng mga flashlight, ralo, remote, at libu-libong iba pang device. Ang mga baterya ay unti-unting naging bahagi ng ating mga tahanan, bulsa, sasakyan, at ngayon ng ating matalinong teknolohiya. Habang lumalaki ang pangangailangan ng tao, ang paglalakbay ng mga baterya ay dumaan din sa mga bagong ponto ng pagliko. At ang 1859 ay isa sa gayong pagbabago. Osteset unknown on sa lumikha ang French engineer da sa Gaston plant ng baterya na nagpabago sa direksyon ng mundo, ang lead-acid na baterya. Ito ang unang pagkakataon na ang baterya ay hindi lamang rechargeable, ngunit ito rin ay napakatibay at maaasahan na patuloy itong ginagamit sa mga kotse, bus, at truck sa mga darating na taon. Naglabas ito ng mga baterya mula sa mga siyentipikong laboratorio at ginawa itong bahagi ng buhay ng karaniwang tao. At hindi lamang ito, inilatag nito ang pundasyon para sa panahon ng portable na enerhiya, kung saan ang pangarap na panatilihin ang kuryente sa bulsa ay nagsimulang maging isang katotohanan sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay dumating ang panahon ng ika-20 siglo. Sa isang banda, mabilis na lumalago ang teknolohiya. Sa kabilang banda, ang mga baterya ay nahihirapan sa kanilang mga limitation. Ngunit noong 1950s, isang Canadian chemist na nagngangalang Louis Urey ang nagbigay ng bagong impetus sa teknolohiya ng baterya. Nilikha nila ang alkaline na baterya na mas malakas, matibay, at pangmatagulan kaysa sa mga baterya ng zinc-carbon. Ang mga bateryang ito ay naging pamantayan sa mga gamit sa bahay tulad ng mga radyo, sulo, camera. Ngunit habang patungo tayo sa mga smart computer, medical na device, at high-power na gadget, nagsimula ring ipakita ng mga bateryang ito ang kanilang mga limitasyon. At pagkatapos ay dumating ang panahon ng lithium. Sa paligid ng 1980, ang mga scientifico na sina John Goodenough, Akira Yoshino, at ang kanilang koponan ay magkasamang bumuo ng isang baterya na magbabago sa kwento ng enerhiya ng buong mundo. Ang baterya ng lithium-ion. Ito ay magyan, rechargeable, at maaaring mag-imbak ng mas maraming enerhiya. Dito nagsimula ang totoong panahon ng mga smartphone, laptop, at EV. Revolusyong lithium-ion, pagtaas ng portable power. Nang ang mga baterya ng lithium-ion ay ipinakilala noong dekada 90, walang sino man ang nag-isip na ang teknolohiyang ito ay magiging isang mahalagang bahagi ng ating buhay na gagamitin natin ito sa bawat sandali. Ngunit tingnan mo, iyon ang nangyayari ngayon. Ang mga bateryang ito ay hindi lamang mas magaan kaysa dati, ngunit maaari ring mag-imbak ng mas maraming enerhiya. Nangangahulugan ito na posible na ngayon para sa isang maliit na mobile na gumana ng maraming oras o isang laptop na tumagal ng mahabang panahon nang hindi madalas na nagcha-charge. At dito nagsimula ang tunay na revolusyon ng personal na teknolohiya, ang pangarap na magdala ng kapangyarihan sa mga telepono, laptop, camera, kahit bulsa ay naging isang katotohanan. Ang pinakamalaking bentahe ng mga bateryang ito ay ang kanilang rechargeable na kalikasan at compact size. Asyamana, nagbigay ng mga pakpak sa consumer electronics. Unti-unti, naging puso ng bawat device ang mga bateryang ito. At pagkatapos ang kanilang susunod na hintuan ay mga dekuryenteng sasakyan. Noong unang bahagi ng 2000s, sinimulan ng mga kumpanyang tulad ng Tesla, Nissan, Chevrolet ang pagdidisenyo ng mga EV gamit ang mga baterya ng lithium-ion na hindi lamang makakapaglakbay ng mas mahabang distansya, ngunit maaari ring ma-charge sa mas kaunting oras. Ito ay isang bagong simula para sa isang mundo na nababagabag sa usok ng nasusunog na gasolina at diesel. Ang paglalakbay ng mga baterya ay naging mas mabilis sa ika-21 siglo. Ngayon, ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iimbak ng enerhiya, ngunit nagsimula ang trabaho kung paano magbigay ng higit, mas ligtas, at mas mabilis na enerhiya. Mula rito, dalawang pangalan ang lumitaw,
Ang Life PO4 at NMC Composites na nagpabawas sa gastos ng baterya, nagpapataas ng performance, at ginagawa itong mas ligtas. Ang pinakamainit na talakayan sa teknolohiya ng baterya ngayon ay ang mabilis na pag-charge. Ang mga gumagamit ng EV ay hindi na gustong maghintay ng ilang oras para sa pagsingil. Gusto nilang handa na ang sasakyan sa loob ng ilang minuto. Dito nagsimula ang paglalakbay ng mga baterya tulad ng graphene at solid state, na maaaring magdala ng mga himala tulad ng 5 minutong pag-charge na katumbas ng 500 kilometrong saklaw sa darating na hinaharap. Epekto sa kapaligiran ng solid-state na baterya ng Hyundai. Ang mundo ay nakatayo sa isang bagong punto ng pagbabago. Sa isang banda, ang problema ng pagtaas ng pollution. Sa kabilang banda, ang gutom sa enerhiya. At sa ganoong sitwasyon, ang mga innovation tulad ng mga solid-state na baterya ay hindi na lamang teknolohiya, ngunit naging isang pangangailangan. Habang ang buong mundo ay lumilipat patungo sa berdeng enerhiya, ang mga sektor ng automotive at enerhiya ay nangunguna dito, lalo na ang Hyundai, na kasama ang solid-state na EV Dream na baterya nito ay hindi lamang babaguhin ang pagganap ng mga dekuryenteng sasakyan, ngunit nangangako rin na magbibigay ng lunas sa kapaligiran ng mundo. Ang mga bateryang ito ay hindi lamang nagbibigay ng mataas na density ng enerhiya, ngunit mayroon ding kakayahang mag-imbak ng mas maraming kapangyarihan sa mas kaunting espasyo. Nangangahulugan ito na ang kotse ay magiging mas magaan, tatakbo ng mas matagal, at kailangang singilin ng mas madalas. At ang pinakamalaking bagay, ang hindi gaanong madalas na pagsingil, mas kaunting pagkonsumo ng enerhiya. Kung ang pagsingil na ito ay ginawa rin mula sa mga nababagong mapagkukunan tulad ng solar or wind energy, kung gayon ang kabuuang carbon emissions ay maaaring bumaba ng husto. Ang epekto ng teknolohiyang ito ng Hyundai ay hindi lamang makikita sa kalsada. Maaari nitong baguhin ang buong sistema ng paggawa at pagkonsumo ng enerhiya. Ano pagkabalisa sa saklaw na siyang pinakamalaking hadlang sa pag-ampon ng EV hanggang ngayon ay nagiging isang bagay na sa nakaraan. Gayon din, inaalis ng mga solid-state na baterya ang mga panganib na nauugnay sa mga likidong baterya tulad ng sobrang pag-init, pagtagas, at panganib ng sunog. Ibig sabihin, mas ligtas at mas matatag na ngayon ang teknolohiya kaysa dati. At ang pinakakagiliw-giliw na bahagi, ang mga baterya na ito ay may mahabang ikot ng buhay. Ibig sabihin kapag ginawa, ang baterya ay gagana ng maraming taon na hahantong din sa isang malaking pagbawas sa basura at e-waste, pagpapanatili ng material at nabawasan ang pagdepende sa mapagkukunan. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga baterya, hindi lang teknolohiya ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin ang mga mapagkukunan ng Earth. At ito ay kung saan ang mga solid-state na baterya ay gumagawa ng isang tunay na pagkakaiba. Kasing kapakipakinabang ang mga traditional na baterya ng lithium-ion sa mundo ngayon, mayroon silang malaking disbentaha, isang matinding pag-asa sa mga bihira at sensitibong metal tulad ng cobalt, lithium, at nickel. Ang mga metal na ito ay mina mula sa lupa, at ang proseso ng pagmimina ay hindi lamang nakakasira ng kagubatan, ngunit madalas na lumalabag sa mga karapatang pantao sa mga umuunlad na bansa, nagpaparumi sa mga mapagkukunan ng tubig, at sumisira sa lokal na ekolohiya. Bilang karagdagan, ang limitadong kakayahang magamit ng mga metal na ito ay nagiging isang malaking problema. Habang tumataas ang mga presyo at presyon ng supply chain, habang lumalaki ang demand para sa mga EV. Ngunit ang larawan ay nagbabago. Ang mga solid-state na baterya ng Hyundai ay nagdudulot ng bagong pag-asa sa karerang ito. Ang mga bateryang ito ay binuo sa mga alternatibo na mas madaling makuha, magagamit muli, at hindi gaanong nakakapinsala sa kapaligiran. Nangangahulugan iyon na hindi lamang sila nakakakuha ng mas kaunti mula sa lupain, ngunit binibigyan din nila ang Earth ng isang reprieve. Sa mga bateryang ito, ang nafag-asa sa mga elemento tulad ng cobalt at nickel ay maaring mabawasan ng malaki. At hindi lamang ito, dahil tumatakbo ang mga ito sa mga solidong electrolyte sa halip ng mga nasusunog na likido, ang mga panganib tulad ng sunog, pagtagas, o pagsabog ng baterya ay maaari ding maiwasan ng malaki. Pagdating sa kapaligiran,
Mahalagang maunawaan ang buong ikot ng buhay ng isang bagay, hindi lamang ang paggamit nito. Ito ay lalong mahalaga pagdating sa mga baterya. Ay mga solid-state na baterya ay maaring higit pa sa isang paraan upang mapagana ang isang kotse. Ngunit maaari ding maging isang halimbawa ng isang napapanatiling ikot ng buhay. Habang ang mga traditional na baterya ng lithium-ion ay gumagawa ng malalaking halaga ng carbon emissions sa kanilang paggawa at pagtatapon, ang mga solid-state na baterya ay mas malinis sa kalsada. Mayroon silang mas mataas na density ng enerhiya at mas mahabang buhay, na inaalis ang pangangailangan para sa madalas na pagpapalit. Nangangahulugan iyon ng isang baterya, mga taon ng paggamit, at mas kaunting basura. Ang mga bateryang ito ay gumagamit din ng mas kaunti at hindi gaanong nakakapinsalang mga materyales upang gawin ang mga ito. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting pagmimina, mas kaunting polusyon, at mas kaunting presyon sa Earth. And napag ang mga bateryang ito ay umabot na sa kanilang katapusan ng buhay, hindi pa ito tapos. Dahil ang kanilang chemistry at disenyo ay napakasimple at ligtas. Ang proseso ng pag-recycle ay mas simple at mas mura kaysa sa mga baterya ng lithium-ion. Sa hinaharap, habang umuunlad ang teknolohiya sa pag-recycle, maaari nating magamit muli ang karamihan sa material. Iyon ay, ang ikot ng paggawa ng baterya ay halos kumpleto ng walang labis na basura. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa kapaligiran. Nag-aalok din ang mga solidong baterya ng napakalaking benepisyo sa ekonomiya. Ang teknolohiyang ito mula sa Hyundai ay hindi lamang nagpapataas ng saklaw ng kotse, ngunit binabawasan din ang pangangailangan para sa pagsingil. Iyon ay nangangahulugang mas mababang singil sa kuryente para sa mga mamimili at mas mababa ang gastos sa katagalan. Ang paggamit nito sa larangan ng pag-iimbak ng enerhiya ay maaari ding patunayan na isang game changer. Habang dumarami ang enerhiya ng solar at hangin sa mga tahanan at pabrika, tumataas din ang pangangailangan para sa mabilis, maasahan, at ligtas na mga baterya upang maimbak ang enerhiyang iyon. At ito ay kung saan ang mga solid-state na baterya ay maaring manalo. Ang mga it ay magbibigay daan sa amin na gamitin ang kuryente na ginawa ng solar power sa araw sa gabi pati na rin. Nang hindi kinakailangang umasa sa diesel or coal power plants, magkakaroon ito ng direktang epekto. Mas kaunting greenhouse gases, mas mura ang gastos, at higit na sustainability. Ang isang benepisyo ay ang paglikha ng trabaho at paglago ng ekonomiya. Ang mga solid-state na baterya ay hindi lamang isang technological na revolution. Nakatakda silang maging isang bagong puwersang pang-ekonomiya na maaring magbago sa mukha ng isang buong industriya. Habang ang mundo ay gumagalaw patungo sa mga dekuryenteng sasakyan at nababagong enerhiya, ang pagbuo at mass production ng mga solid-state na baterya nagpapakita ng isang malaking pagkakataon. Ang paglipat mula sa traditional na mga baterya ng lithium-ion patungo sa teknolohiyang ito ay hindi lamang isang pag-upgrade, ngunit isang bagong mindset at nangangailangan iyon ng mga bagong kasanayan, mga bagong pabrika at mga bagong trabaho. Pagmamanufaktura, pag-recycle, at grid storage. Ang mga kumpanyang tulad ng Hyundai, lalo na ang mga naghahanap na maging game changer sa sektor ng EV, ay maaaring gumanap ng isang nangungunang papel sa pandaigdigang automotive supply chain sa mga darating na taon. Ang mga bansang maagang nakakakuha sa paglipat na ito ay hindi lamang magkakaroon ng kalamangan sa ekonomiya, ngunit maaari ding maging mga pandaigdigang leader sa berdeng industriya. Kaya ang mga solid-state na baterya ay hindi lamang nakakatulong sa kapaligiran. Ito rin ay nagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Ngayon pag-usapan natin ang gastos at scalability. Sa una, ang halaga ng paggawa ng mga solid-state na baterya ay maaring mataas. Ngunit habang bumubuti ang mga diskarte sa produksyon at tumataas ang laki ng produksyon, maaaring bumaba ng malaki ang kanilang gastos. Sa hinaharap, ang mga bateryang ito ay maaring maging abot kaya na ang mga EV ay magiging abot kaya at naa-access ng bawat karaniwang tao. Ang isa pang mahusay na bentahe ay hindi sila ganap na umaasa sa mga mamahaling hilaw na materyales tulad ng tradisyonal na mga baterya. Ang kanilang disenyo,
ay tulad na maari silang gawin sa maraming dami sa isang mababang gastos at mabilis. At ito ang dahilan kung bakit sila nasusukat sa buong mundo sa bawat sektor mula sa mga EV hanggang sa solar power storage. At ang lahat ng mga bagay na pang-ekonomiya ay kalahati lamang ng larawan. Ang iba pang kalahati ay ang positibong epekto nito sa kapaligiran. Mas kaunting pagmimina, mas kaunting pagtagas, mas kaunting panganib sa sunog, at higit na pagpapanatili. Dahil sa mga bateryang ito, maaari tayong magpatuloy ng isang hakbang sa paglaban sa pagbabago ng klima. Ano ang aasahan sa mga susunod na taon? Habang ang mundo ay nakikipagkumpetensya upang malampasan ang isa't isa sa karera ng EV, tahimik na tumaya ang Hyundai sa isang teknolohiya na maaring magbago sa buong laro. Mga solidong baterya. Karamihan sa mga dekuryenteng sasakyan na tumatakbo ngayon ay gumagamit ng mga conventional na baterya ng lithium-ion. Ang teknolohiyang ito ngunit meron din itong maraming mga disbentaha, tulad ng sobrang pag-init, mabagal na pag-charge, at labis na pag-asa sa mga bihirang metal tulad ng cobalt. Dito na nilalaro ng Hyundai ang masterstroke nito. Ang mga solid-state na baterya ay ang susunod na hakbang na maaring gawing mas mabilis, mas ligtas, at sustainable ang teknolohiya ng baterya. Habang ang mga maginoo na baterya ay may likido o parang gel na mga electrolyte, ang mga solid-state na baterya ay gumagamit ng solid electrolyte na ginagawang halos balewala ang mga insidente tulad ng sunog o pagtagas. At hindi lamang ito, ang pinakamalaking bentahe ng mga bateryang ito ay ang density ng enerhiya, na nangangahulugan ito na mag-imbak ng mas maraming enerhiya sa mas kaunting espasyo. Ang direktang epekto nito ay ang sasakyan ay maaaring maglakbay ng mas mahabang distansya, nagiging mas magaan, at nagbibigay ng mas maraming takbo sa bawat charge. Ang teknolohiya ng solid-state na baterya ng Hyundai ay hindi lamang nagpapabuti sa pagganap ng isang kotse, ngunit maaari ring mabawasan ang mga gastos nito ng malaki sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, ang gamamimili ay maaring mag-enjoy ng mas mataas na mileage, mas maikling oras ng pag-charge, at mas mahabang buhay ng baterya ng sabay-sabay. Bilang karagdagan, maaari ring tugunan ng teknolohiyang ito ang mga issue sa lipunan at kapaligiran na nauugnay sa mga baterya ng lithium-ion ngayon, tulad ng mga pang-aabuso sa karapatang pantao na nauugnay sa pagmimina ng cobalt sa Africa at Latin America o ang tumataas na pagkonsumo ng mga mapagkukunan. Hindi lamang nagsimula ang Hyundai sa larangang ito, ngunit nakipagtulungan din sa ilang pangunahing institusyong pananaliksik, mga kumpanya ng teknolohiya ng baterya upang lumikha ng roadmap na nakikita na ngayon ng mundo. Ang layunin ng kumpanya ay bumuo ng mga solid-state na baterya sa 2025 na hindi lamang nag-aalok ng mahusay na pagganap, ngunit handa na rin para sa mass production. Ngayon, ang pinakamalaking hamon ng teknolohiyang ito ay mataas na gastos at limitadong scalability. Ngunit direktang inaatake iyon ng Hyundai. Gumagawa ito ng mga proseso ng production na maaaring gawing naa-access ang mga solid-state na baterya hindi lamang para sa mga luxury car, kundi pati na rin sa mga EV ng karaniwang tao. At ito ang magiging tunay na pagbabago kapag naging popular ang teknolohiyang ito at hindi lamang premium. Hindi lang teknolohiya ang iniisip ng Hyundai, ginawa nitong bahagi ng misyon nito ang pagpapanatili. Ang kanilang pagsisikap ay ang bawat baterya ay hindi lamang gumagalaw sa sasakyan pasulong, ngunit nagbibigay din ng ginhawa sa lupa. Ang mga solid-state na baterya ay may mas maliit na carbon footprint kaysa sa mga traditional na baterya dahil sa mas mahabang buhay, mas mataas na kapasidad ng enerhiya, at mas ligtas na disenyo. Higit pa rito, ang mga bateryang ito ay hindi rin umaasa sa cobalt at iba pang mga bihirang metal, na maaaring mabawasan ang parehong pinsala sa kapaligiran at panlipunang kontrobersya. At kapag natapos na ang kanilang ikot ng buhay, mas madali din silang i-recycle. Isang malinis na teknolohiya mula simula hanggang katapusan. Ang position ng EV market ng Hyundai. Ang merkado ngayon ng mga dekuryenteng sasakyan ay parang isang bukas na karera kung saan sinusubukan ng lahat na mauna. Ang malalaking kumpanya tulad ng Tesla, Nissan, at Volkswagen ay nakapagtatag na ng malalim na ugat sa mundo ng EV.
Sa kabilang banda, ang mga bagong startup tulad ng Rivian at Lucid ay sumali sa karera na may mga bagong ideya at sariwang pag-iisip. Kahit na sa ganong sitwasyon, ang Hyundai ay tahimik ngunit malakas na gumawa ng marka para sa sarili nito. Ang Hyundai ay hindi lamang gumawa ng isang kotse sa sektor ng EV. Ito ay nagpakita ng isang kumpletong pangitain. Ang mga kotse tulad ng Kona Electric, Ioniq 5, at noon kayon ang paparating na Ioniq 6 ay mga halimbawa kung paano binabalanse ng Hyundai ang estilo, performance, at affordability ang Ioniq 5. Say particular, ay nagtakda ng bagong kahulugan sa merkado. Ang futuristic na disenyo nito, mahusay na hanay, at matalinong mga tampok ay ginawa itong hindi lamang isang kotse ngunit isang teknolohikal na pahayag. At ngayon, habang nauuna ang Hyundai gamit ang solid-state na teknolohiya ng baterya nito, hindi lang nito kayang madaig ang iba ngunit makakapagtakda rin ito ng bagong pamantayan. Isa na pinagsasama-sama ang mga feature tulad ng mas mahabang hanay, higit na kaligtasan, at mas mabilis na pag-charge. May isa pang malaking kalamangan ang Hyundai. Ang paningin nito ay hindi limitado sa mga sasakyan lamang. Naunawaan din nito ang pinakamalaking problema ng mga EV, ang infrastruktura sa pagsingil ng detalyado. Ang kumpanya ay hindi lamang gumawa ng mga sasakyan, ngunit namuhunan din ng malaki sa pagbuo ng isang malakas na network ng pagsingil. Ngayon, ang Hyundai ay hindi lamang gumagawa ng mga kotse. Ito ay lumilikha ng isang kumpletong electric ecosystem kung saan ang baterya, sasakyan, at pang charge. Lahat ng tatlo ay magkakaugnay. Ito ang dahilan kung bakit ito ay isang malakas, matatag, at pangmatagalang manlalaro laban sa mga kumpanya tulad ng Tesla. At ito ang dahilan kung bakit ang Hyundai ay hindi na lamang nakikilahok sa karera ng EV ngunit ipinapakita ang sarili na umuusbong bilang isang pinuno. Ang Hyundai ay mayroon ng mga pasilidad sa pagmamanupaktura sa mga pangunahing merkado tulad ng Europe, Asia, at US. Ang pagkakaroon ng international na ito ay nagbibigay sa kumpanya na malaking kalamangan. Maaari itong mabilis na makagawa at makapaghatid ng mga EV sa buong mundo, depende sa mga lokal na kinakailangan. Habang ang ibang mga kumpanya ay nasa lab pa rin na may mga solid-state na baterya, ang Hyundai ay nagtakda ng aktwal na mga layunin sa produksyon. Ang unang full-scale na production nito ay inaasahang magsisimula sa 2025. At ang timeline na ito ay as ginagawa itong isa sa mga pinaka-agresibo at handa na mga manlalaro sa mundo. Ang mga bigwig tulad ng Tesla, Toyota, at Volkswagen ay nasa karera din para sa teknolohiyang ito. Ngunit ang espesyalidad ng Hyundai ay nakatuon ito sa mga solidong baterya muli sa simula. At ngayon ay tila nangunguna ito sa pagsisikap na balansehin ang parehong teknolohiya at produksyon. Kung ang Hyundai ay namamahala sa paggawa ng teknolohiyang ito sa murang halaga at sa malaking sukat, hindi lamang ito mag-aalok ng isang mahusay na alternatibo sa mga baterya ng lithium-ion, ngunit makakakuha rin ng malaking bahagi ng merkado sa parehong sektor ng EV at power storage. And ito ay hindi lamang tungkol sa merkado. Habang ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nagpapataw ng mga mahigpit na regulasyon upang mabawasan ang mga emisyon, at ang mga tao ay nagiging mas may kamalayan sa kapaligiran. Ang mga solid-state na baterya ay nagiging kinabukasan ng industriya ng EV. Hindi lang nalulutas ng teknolohiyang ito ang mga alalahanin sa hanay, mabagal na tagal ng pag-charge, at mga issue sa buhay ng baterya, ngunit ginagawa rin nitong mas ligtas, mas maaasahan, at sustainable ang mga sasakyan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng teknolohiyang ito sa mga dekuryenteng sasakyan nito, maaaring magtakda ang Hyundai ng mga pamantayan para sa pagganap, kahusayan, at kaligtasan na susundin ng ibang mga kumpanya sa mga darating na taon. At pagdating sa pagtatakda ng direksyon para sa hinaharap, ang Hyundai ay hindi na isang tatak ng sasakyan, ngunit isang pandaigdigang pinuno sa electric mobility revolution. Ang diskarte ng Hyundai ay hindi lamang para sa kasalukuyan, ngunit para sa susunod na 10 hanggang 15 taon. Habang tumatanda ang teknolohiya ng mga solid-state na baterya, ang mga sasakyang ito ay hindi lamang magiging mas mabilis, ngunit magtatagal din ng walang anumang pangunahing maintenance. Hindi lang binabago ng teknolohiyang ito ang pagsingil o saklaw,
Binabago nito ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa kung paano tayo nag-iimbak, gumagamit, at nagtitipid ng enerhiya. Kasabay nito, kasama rin sa pandaigdigang diskarte ng Hyundai ang mga aspeto tulad ng pag-recycle ng mga baterya, material na mababa ang epekto, at pagpapanatili ng supply chain. Iyon ay isang ecosystem na hindi lamang nagtutulak sa negosyo pasulong, ngunit pinangangalagaan din ang planeta. Ang focus ng Hyundai ay hindi na limitado sa pagbebenta lamang ng mga sasakyan. Ito ay naglalatag ng pundasyon para sa isang malinis at konektadong hinaharap na direktang makakaapekto sa buhay ng milyon-milyong tao. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na darating sa mundo ng EV at kung aling teknolohiya ang kumukonekta sa iyong hinaharap sa ngayon, pagkatapos ay mag-subscribe sa channel ngayon upang ang bawat susunod na malaking balita ng electric mobility ay unang makarating sa iyo.